pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang itinuturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging magpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapang darating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuktin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manandaling manalangin, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo po kami. Bigyan mo po ng lawak ang aming kaunawaan sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Banal na Espiritu, ikaw po ang may akda ng Biblia. Ikaw po ang manguna po sa amin. Magpaunawa po sa amin sa mahalagang Lord, aral ng iyong salita na aming pong pagbubulayan sa umaga po ito. At maging magpapala po ito sa amin, maging kalakasan ng aming pananampalataya, maging paglago ng aming buhay espiritual ang mga salitang aming pag-aaralan sa umaga po ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede na po kayo maupo. So dito po sa ating binasa, nakikita natin na merong mahalagang bagay na kinumunity patungkol doon sa kanyang pagtuturo. Una, yung pagdating ng Panginoon, sabi niya, darating yung Panginoon. Para pagdating ng Panginoon, pinagawa mo niya yung pinagagawa niya. Ituro mo, sabi niya. Diba? Ipangaral mo. Turuan mo sila. Diba? Palakasin. Diba? Aralan, turuan. Kasi sabi niya, kasi darating yung panahon, hindi na nila pakikinggan yung salita ng Diyos. Okay. So, sinabi yun, ang tagal na di ba? Pero, ano napapansin niyo po ngayon sa panahon po natin? Tingnan niyo po yung mga tao. Di ba? Sinasabi na ang Pilipinas ay Christian country. Pero kasi na-count lang kasi ito, meron tinawag na Christian country. Catholic kasi yung bilang ng Catholic, no? Kasi mas malaki. Dahil nga sa ng mga Kastila po nun. Okay. So, tingnan niyo po yung panahon po natin ngayon, yung mga tao, pagdating sa salita ng Diyos. Totoo lang yung mga tao, minsan pag nagsishare ka na, yung iba boring sa kanila eh. Di ba? Di ba, pero yung salita ng Diyos, boring na sa tao. Ano dahilan? Kasi yung tao, iba na yung mundo niya. No? So, yung mga tao na yun, talagang nakahook na sila doon sa mga bagay dito sa mundo. Ang hinahanap nila, iba na. Hindi na salita ng Diyos. Sabi nga, di ba? Maghahanap na lang sila ng mga tagapagturo. Yung ituturo, yung lang gusto nila mapakinggan. Mahirap naman yun. Hindi naman natin pwedeng gawin yun sa church. Na yung gusto lang mapakinggan ng member, hindi, salita talaga ng Diyos ang ituturo natin. At ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, meron daw siyang isa siyang espada na may dalawang talim. Double blade. So isipin mo na kapag nakikinig ka, yung salita ng Diyos, tatagos talaga sa ayaw sa gusto sa buhay mo. At matuwa ka kung ang salita ng Diyos ay tumatama sa'yo. Kasi yung iba hindi natutuwa eh. Di ba? Alam niyo yung mga nag-message? Ako kasi mag-message ako, in general, no? Hindi ko pipiliin yung ay, tao na to, may ganito masasaktan. Hindi, kasi hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi magiging bias ako sa salita ng Diyos. Kaya, ang ginagamit ko is pangkalahatan. Na salita ng Diyos. At dapat ang isang Kristiyano natutuwa kapag yung salita ng Diyos, kinokorek ka. Kasi ano pa yung gagawin natin dito? Kapag yung gusto mo lang mapakinggan, ang gusto mong marinig. Samantalang pagpunta mo rito, talagang aayusin ka ng Diyos. Aayusin tayo ng Diyos. May gagawin ng Diyos kasi bakit? Kasi gusto ng Diyos na magawa natin yung kanyang pinagagawa. Kasi ganito,
Hindi tayo magagamit ng Diyos kung hindi ayos yung buhay po natin. Hindi tayo magagamit ng Lord kung hindi tayo malalim. Hindi tayo magagamit ng Lord kung hindi natin ginagagawin o umpisahan yung kanyang pinagagawa. Ang starting point ng ministry po natin ay mag-involve tayo doon sa pinagagawa ni Lord. Dapat meron tayong participation, mga kapatid. Pag sinabing participation, dapat doon sa mga ministry yan, doon tayo lahat. No? Nag-i-involve tayo. Mas maganda nga yung voluntary na ginagawa eh. Di ba? Kasi alam nyo, mahirap din sa worker na pipiligan ka, no? Isipin mo, papapayag kaya to. Di ba? Samantalang ministry naman ng church talaga yun eh. So pinakamaganda, pinakamainam, mga response sa isang Christian is voluntary din na, Pastor, sasama ako dyan. Pastor, gusto kong sumali dyan. Ano? Kasi ganito po eh, kahit anong training gawin natin, hanggat hindi ka nag-i-involve, sayang yung training. Puno ka lang ng training, wala kang OJT. Hello? Diba? Tingnan nyo yung mga nag-ano. Sino rin yung nakapag-OJT? Yung tumaas sa OJT. Di ba nag-aral kayo? Okay. So pag-aaral mo, pagkatapos mag-aaral, merong on the job training. Ganun yun po sa buhay natin. Meron tayong on the job training. Ito po yung dapat natin bigyan ng panahon. Kasi ang focus natin kapag nakahati, sabi ng Biblia, hindi ka daw makakapag-serve sa dalawang Panginoon. Kapag ang sabi niya, iibigin mo yung isa at hahamakin ang ikalawa. So dapat sa atin, may isang focus lang tayo. Hindi tayo makakagawa ng dual focus. Magsasuffer mo talaga yung isa. Kaya isipin natin ngayon, evaluate natin sa sarili. Saan kaya ako nakafocus? Nakafocus ba ako sa pinagagawa ni Lord? O nakafocus ako, busy-busy ako sa buhay, sa mga pangkailangan, sa trabaho, sa gagawin ko? Hindi na masama yun eh. Pero kapag pinuna mo yun, higit sa Panginoon, sa pinagagawa ng Panginoon, yun yung hindi mabuti. Kasi, hindi ka na made-develop ni Lord. Ang makakapag-develop sa iyong mundo na. At sasamantalahin ang mundo, yung pagkakataon nila para ikaw ay mas lalong maging busy. Nga tignan nyo, di ba? Dahil mga Kristiyano ngayon busy eh. No? Nangangailangan ng church, nangangailangan ng mga church ng mga Kristiyanong tatayo para magpatuloy sa gawain, di pagpatuloy ang gawain. Si Apostol Pablo, balikan po natin, nangangailangan siya na magpapatuloy kasi bakit? Ito kasing 2 Timothy is yung hatol na yan sa kanya. Ibig sabihin, kaya kung pinasa mo yan, kung babasahin niya yung dulo niyan, pupunta doon sa ako ay iaalay na. Yan na yan eh. Yung ano niya, pamamaalam. Kasi, bumabali yung hatol, papatayin na siya. Pupugutan na siya ng ulo. Kailangan may magpatuloy. Paano ang ministry kung walang magpapatuloy? Kaya nga yung bilin niya, madamdamin. At napaka-emosyon ng kanyang bilin kay Timothy. Dahil naniniwala siya na si Timothy na kanyang tinraining ang makapagpapatuloy doon sa kanya ginagawa. Okay. Kaya nga yung pinili niya, yung pagtuturo agad. Ano yun? Yung salita ng Diyos, yung mabuting balita. Kasi kailangang madala sa mga tao. So, tingnan po natin sa umaga pong ito, pinamagatan po natin ating pag-aaral. Basahin mo nga po. Habang may panahon pa. So, pag nababasa niyo yung word na yan, habang may panahon pa, ano po papasok po sa isip natin? Okay. Pag mo muna i-click, sunod ka lang sa akin. Okay, di ba pala yan? Dito pala. Kala ko dito rin. Okay, naka-freeze lang pala. So, pag binabasa niyo po yan, pumapasok sa isip niyo, habang may panahon pa. Ano na naglalaro sa isip natin? Okay. Paubos, paunti, di ba? Yung pagkakataon, yung chance, yung panahon. Hello? Kaya tingnan nyo, kapag merong isang building na nag-collapse, dulot ng malakas na earthquake, parang kailan lang, di ba? Merong bansa na nag-collapse yung mga buildings nila na dahil sa earthquake. So tingnan nyo po yung tingnan nyo po yung mga nagre-rescue, paano sila mag-respond?
Napakabilis. Di ba? Kasi bakit? Kasi mahalaga yung bawat minuto. Na yung mga tao na trap doon, every minute, pwedeng mamatay. O tayo, yung mga lagi tayo sa kalsada, pag may ambulansyang nagwawangwang at ang bilis ng takbo, ano ibig sabihin nun? Di ba? Emergency! Kailangan itong tao na ito madala sa ospital kasi naghihingalo na siya. So yung word na habang may panahon pa, maikli na yung may time, yung time na uubos na. Yung chance, umuunti na. At ito yung dapat natin tignan sa ating panahon. Dahil itong panahon natin, ito yung mga huling panahon eh. Ano yung gagawin natin sa huling panahon? Ano yung i-expect sa atin ng Panginoon sa huling panahon? Meron bang i-expect sa atin si Lord? Meron bang may bagay ba na inaasahan sa atin si Lord? Meron! Kasi bakit? Ikaw at ako, yung mananampalataya sa panahon natin ito. Tayo ang aasahan ng Panginoon. Hindi yung ibang tao. Hindi yung tao sa mundo kasi iba yung pinuturo niyan. Hindi salita ng Diyos. At ang binigyan ng karapatan ng Diyos na magturo, binigyan ng atas ay ang mga mananampalataya. Kaya tungkulin po natin ito, nagampanan, dahil ng panahon ay paunti ng paunti. Ilang tao ang namamatay araw-araw. Araw-araw po may namamatay. Hindi natin mabilang kasi sa Pilipinas, araw-araw namamatay. Ilang bansa po yan. Di ba? Napakaraming namamatay araw-araw. Ang tanong sa bawat tao, sino? Kristiyano kaya lahat yun? Nakakalungkot doon. Ano po? So tingnan po natin dito sa ating pag-aaral. Dalawang bagay lang po yung ating titignan. So habang may panahon pa, ano dapat natin gawin? Pakiclick. Yan, pakibasa po. Kumilos ka. Alam niyo bakit kunilagyan ng ano yan? Exclamation point. Kasi para may damdamin. Para merong emosyon. No? Kumilos ka. Parang ganun yan, no? Okay, sapagkat ang sabi niya dan, kaunting panahon na lamang ang natitira. Itong panahon po natin, hindi pa haba yung panahon. Paikli yung panahon. Okay, naalala ko yung sa ancient time kasi meron silang, may orasan sila na ginagamit, hindi yung modern clock. Yung sa sansya, na ibabaliktad na gano'n, at unti-unti naubos yun. Di ba? So habang makikita mo yon, habang tumatagal, paunti siya ng paunti. Ganun po yung oras natin. No? Paunti ng paunti yung oras na kung titignan natin, kailangang madaliin. Yung oras ni Apostol Pablo, dumating na. Tapos na yung oras ni Apostol Pablo, kailangan mayroong pagpatuloy. Kasi kailangan gawin ito dahil ang daming tao pa na hindi nakakilala. Ang daming mananampalataya, kailangan pang matulungang mapalago. So sabi niya dito, kinakailangan ng ating mabilis na pagtugon dahil ang mga tao ay unti-unting binabago ng sistema ng mundo. Kahit nga mga Kristiyano diba? Sa sistema ng mundo, nadadala po tayo Diba? Minsan pati Facebook, nauhok ka doon. Yung pag-post lang. Diba? Pati buhay mo, pinost mo na ron. Pati emosyon mo. Di ba? Umutot ka lang, pinost mo rin doon. Di ba? Lahat na yata pinapost doon sa Facebook no? Okay. So, mahalaga, yung mga modern technology, mga kapatid, hindi tayo yung kinokontrol. Ulitin ko. Mahalaga yung modern technology, hindi ikaw yung pinapaikot. Hindi ikaw yung pinapasunod. Pasunurin mo siya. At iambok mo yung pagsunod ng paggamit mo ng mga gadgets, ng mga modern technology sa pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Why not mag-post ka ng encouragement? Why not mag-post ka na, ito yung napagdaanan mo, napagtagumpayan ko dahil sa tulong ng Panginoon. Napakaganda. Di ba? Kasi ang problema po kasi ng mga Kristiyano gaya-gaya kasi tayo. Di ba? Pinagaya natin yung mundo, na hindi tayo daan nag-iisip na yung mundo, pinuhuntong na tayo. O Kristiyano ka, pero yung mundo, kumukontrol na. So yung modern technology, andyan yan talaga darating yan Pero huwag tayong magpakontrol dyan.
siya ang kontrolin natin at gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Magagamit yan, pagka nag-click ka dyan, di ba? Pag pinablink mo, yun yung makakakita, marami. Kahit hindi mo friend, di ba? Tama po ba? Pag nag-public ka, pag nag-public ka dyan, kahit hindi mo friend. So, napakaganda, nakakatuwa. Alam nyo, pag kami nakikita ako mga message na actually sinasave ko eh. Yung mga ganda naman na message. Kung gagawin ko, isa-save ko doon. May ano kasi doon eh, di ba yung mga reels na save mo siya. So, bawat may nakita ako sinisave ko doon. Tapos, ang ginagawa ko doon, pagka babalikan ko siya. Tingnan ko. Kasi nakakatulong eh. Okay. So, nakakatulong siya. So, tayo mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, gaya ni Apostol Pablo na nagsasabi ng mabilisang pagkilos kay Timoteo. Ganun din naman ang Diyos, sinasabi po sa atin sa panahon natin ngayon, yung mabilisang paggalaw natin, maggawa natin. Huwag tayo magpatumpik-tumpik na. Amen? Huwag tayong maging reluctant at bumili. Di ba? Itodo mo na. Ibigay mo na yung kaya mo. Kasi darating yung panahon, haharap ka kay Lord. At, di ba? Sabihin ni Lord, anak, ano ba yung ginawa mo dito sa lupa? Di ba? Mas masarap pagdating natin doon, ang sasabihin ni Lord, sasalubungin tayo, well done, my good and faithful servant. Ano na ina-expect ni Lord sa bawat isa sa atin is to become a good and faithful servant. Pero hindi tayo magiging good and faithful servant kapag ang mundo ang nag-drive po sa atin. Maging maingat po tayo. Lagi natin ilalagay kaisipan natin doon sa ating pananampalataya. Kasi baka dito sa loob may pananampalataya tayo eh. Pero paano kung nasa labas na tayo? Yung pananampalataya po ba natin ay papakita ba natin sa ibang tao? Dapat ganun tayo. Nag-i-stay tayo sa pananampalataya natin. Dapat yung influensya natin maganda. Hindi makakasama. Kasi marami yan, ang influensya talaga sa totoo lang po. Ang dami na sirang buhay sa Facebook. Ang dami na sirang buhay sa Facebook kasi mali yung paggamit. Kaya dapat maging maingat po tayo. No? Yung modern technology, pwede kang i-drive sa mali, pero yung modern technology, may karapatan tayong gumamit niyan kasi nasa panahon tayo ngayon, pero gamitin natin para ikalat yung mabuting balita. So sabi niya dito, kinakailangan natin matugunan ang pangunahing kailangan ng tao. Ano ba yung pangunahing kailangan ng tao? Kaligtasan. Okay. So pag tayo po ay nakakatulong, masaya, tama mo ba? Halimbawa, nakapagbigay ka ng isang tao ng upang hapunan niya, masaya yun eh. Di ba? Masaya yun yung tumutulong. Kayo po ba yung nag-enjoy kapag kayo yung tumutulong? Ako kasi masaya akong tumutulong eh. Yung kasi training ng magulang ko. Depende din kasi sa training ng magulang eh. Ang magulang kapag training mo yung anak na tumulong, yung anak mo magiging matulong yung paglaki. Pero yung anak mo hindi mo training, hindi magiging matulungin niya. Ganun lang naman yun. Kami, bata pa lang kami, magulang namin matulungin na eh. Sa bahay namin, dami namin mga inaalagaan namin kung mga kaibigan namin, tutulungan namin. Kasi doon kami nasanay. So napakaganda, napakasarap tumulong. Pero yung binabanggit ko kanina, pag tumulong ka, binigyan mo siya ng pangkain, masaya kayo. Pero alam yung tinulong mo na yun, kung pagkain niya lang yung isang araw, sabihin mo na buong maghapon. Buong maghapon lang siya, makakakain. Di ba? Pero yung tulong na madadala natin, yung pagdadala ng kaligtasan, maisasalba mo ang kanyang buhay sa impyerno. Hello? Kasi ang tao mamamatay eh. Di ba? Kahit sa plane mo yan, marami pang pagkain. Di ba? Okay, mabuti yun. Pero ang pinakamabuti sa lahat ay madala mo sa isang tao ang salita ng Diyos. Dahil itong salita ng Diyos, ito yung magsasalba sa tao doon sa pagkapahamak niya, pagkapunta niya sa impyerno. Dahil ang layunin ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Ituro mo yung magandang balita. Kasi ito yung kaligtasan ng tao. I-equip mo sila. Turuan mo sila, sabihan mo sila. Kaya nga,
Sa mga Kristiyano, mga kapatid, walang exempted pagdating po sa pag-share. Amen? Dapat lahat tayo nag-share. Ano? Dapat lahat tayo marunong. Dapat, hindi lang po yung time na meron tayong, tawag dito yung evangelism na sama-sama tayo, corporate. Dapat, kahit wala yun, buhay na natin no? Dapat lifestyle natin yung pagsishare. Di ba? Tayo ba, ginagawa ba natin yon? Kapag pumupunta tayo sa isang lugar, alam nyo, pagkakataon po yun eh. Yung pagkakataon na kapag andyan yung tao, huwag mo nang palampasin yung pagkakataon. Kasi hindi mo alam, baka hindi na makabalik yan. Baka hindi na kayo uli magkita. Yun yung pagkakataon na kailangan ibahagi mo sa kanya yung salita ng Diyos. Hindi naman po mahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Madali lang eh. Madali lang. Sa totoo lang, kung alam mo lang yung halaga ng salita ng Diyos, hindi ka mag-intimidate. Kung iisip mo lang, tao na to, kung namatay ito, pananagutan ko to, alam ko yung mabuting balita. Okay. So, yun yung concern ng Apostol Pablo, yung kaligtasan ng maraming tao. Sa panahon na yon, na kung saan, ay masama yung panahon na kanilang ginagalawan, yung influensya talaga sobra. Lalo na ngayon. Di ba? Sa panahon natin, kung yung panahon na yon, sinabi ng Apostol Pablo, how much more ngayon? Mas malala, mas grabe na. Ano po? So sabi niya po dito, sa ating pinag-aaralan, tayo ay inaasahan ng Diyos na magdala ng mabuting balita sa mga tao. Sabi diyan, sapagkat, pakibasa niyo nga po. Babasa niyo po ba? Pakibasa nga po. Sapagkat ito lang ang tanging paraan para ang tao ay maligtas sa tiyak ng kapahamakan. Okay, meron pa bang ibang way para maligtas yung tao? Wala na, di ba? Wala nang iba. Kahit na gaano kasi magsimba yan yung tao, pumunta yan sa simbahan hanggang hindi niya nakikilala si Kristo, tinatanggap si Kristo sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon, hindi niya sinasampalatayanan si Kristo sa kanyang buhay, hindi tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala kang kaligtasan. Hindi yung pagsisimba ang nakakapagligtas. Ang nakakapagligtas, yung Kristo na nasa loob ng simbahan. Yung Kristo na tinatanggap. Yung Kristo na ipinabahagi. Yung Kristo na isinishare sa ibang tao. Yun yung nakakapagligtas. Dahil tayo, wala tayong kakayahan. Ang tao walang kakayahan na iligtas sa kanyang sarili. Kaya nga, napakabuti ng Diyos kasi bakit, mga kapatid? Kung ang kaligtasan, pabibili ng 1 milyon, halimbawa, 1 milyon, kawawa tayo. Wala tayong pere, di ba? Di natin mabibili. Makakabili lang yung mayaman. Pero hindi ganoon eh, di ba? Ang kaligtasan ay libre, binibigay sa lahat, di ba? Kaya nga, napaka-fair ng Diyos. So, tayo mahirap. Di wala tayong problema, di ba? Libreng kaligtasan, kailangan lang natin tanggapin. Nakakalungkot nga eh. Yung mayaman ang hindi pa nakakasumpong ng kaligtasan eh. Kasi bakit? Kasi yung kanyang focus nandun sa kayamanan. Ano po? So ito yung ating trabaho. Na kung titignan po natin, mapapahamak yung tao. Kailangan natin silang iligtas. Gaya ni Timothy. Yung mga tao doon, pananagutan niya. Kasi bakit? Yung mga tao na ito kailangan maligtas. Kasi kapag sila hindi nakarinig na salita ng Diyos, hindi sila nakakilala, mapapahamak sila. Kung ang tao na share mo na, hindi tumanggap, hindi mo na siya pananagutan. Pero wag mo naman, may word tayo dyan wag mo naman siya sukuhan. Di ba? Kasi minsan, na-reject ka, hindi niya tinanggap, pinabayaan. Hindi dapat gano'n. Dapat ang motivation natin, hindi ko to susukuhan. Kasi may mga tao gano'n eh. May mga taong nagre-resist. May mga taong hindi talaga tanggap. Kasi minsan yung isang tao hindi tumatanggap, merong emosyon. Merong na-build na emosyon, meron siyang mga history sa kanyang buhay na hindi mo alam. At naging na-judge mo siya na, hindi niya tinanggap, pabayaan mo na siya. Minsan na-judge natin siya. Kapag
Tuloy lang. Kung kaibigan natin siya, kaibigan pa rin natin siya. Pero humanap ka uli ng pagkakataon. Ang gagawin ko doon, ano yung technique doon? Pag-pray mo. Kasi yung prayer, walang imposible. Amen? Sa panalangin, kahit gaano katigas yung puso niya, lalambot yung puso niya. Kaya nga, di ba, pag nagsishare tayo, ano yung unang ginagawa? Doon sa prayer of, kaya nga may prayer of 3. Parang ganito lang yan, no? Pinapalambot na natin doon sa panalangin yung puso ng tao, share natin eh. Kasi mas maganda, kung halimbawa, kilala mo siya, gusto mo siya share, panalangin mo na siya. Kasi yung puso niya, kinukondisyon na ng Diyos. Hindi niya alam yun. Pero ang Diyos, alam ng Diyos kasi nananalangin ka. May ginagawa ng Diyos. Kaya yung time na ikaw ay magbabahagi ng salita ng Diyos, nakaprepare na yung kanyang puso para tumanggap sa Panginoon. At naniniwala ako na napakamakapangyarihan ng salita po ng Diyos. Amen? Amen. So, nais ko lang basahin po ito. No? Sabi dito sa verse 3, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa papanahon man o hindi. Yeah? Puntahan natin yung version na yon. Ipangaral daw ang salita na papanahon man o hindi. Meron talaga tayong date na ginano kung kailan gusto natin magpahayag. Pero hindi nakatali doon. Yung word na napapanahon man o hindi, araw-araw ang ibig sabihin yan. Walang panahong pinipili sa madaling salita. Kung nasa saan merong tao, meron kang